Please like and subscribe and hit the notification bell. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 69, itigil mo na nga iyang pagpapanggap mo. Kapag nabili ko na ang villa, ano naman ang gagawin mo pagkatapos? Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, hindi napigilan ni Macy, ang manager ng sales office, na matigilan sandali, na para bang hindi niya lubos na naintindihan ang ibig sabihin ng binata. As I said just now, Macy, kapag hindi bumalik si Sir De La Cruz bukas para magbayad, ako na mismo ang aalis sa kumpanya. Pero kapag nabili niya yung bahay, ano naman ang gagawin mo bilang kapalit? Kaagad na naintindihan ni Yona ang balak gawin ni Cyrus, kaya nanlalaki ang mga mata na hinamon niya ng malakas si Macy. Alam ni Macy na gustong makipagpustahan ni Yona sa kanya ngayon, pero hindi siya agad pumayag. Nakaramdam siya ng pagdududa dahil sa bilis ng mga pangyayari. After all, hindi siya kasing confident ni Yona kasi hindi niya naman totoong kilala si Cyrus. Kaya ang ginawa ni Macy, nilingon niya si Michelle, at pabuulong na nagtanong, Mitch, sure ka ba talaga na mahirap lang talaga ang lalaking ka? Hindi siya nagpapanggap or ano? Huwag kang mag-alala, Inson. Sure na sure ako na mahirap lang talaga siya. Nung nasa bar kami kagabi, lahat ng mga kaklase niya ay tumistigo laban sa kanya. Kung hindi siguro dahil sa kanila, baka matagal na niya akong naloko. At isa pa, siya mismo umamin na totoo ang mga sinasabi ng mga kaklase niya kagabi, so paano siya magkakaroon ng pera pambili ng villa? Michelle replied in a very definite tone. Nang marinig ni Macy ang mga salita ni Michelle, agad siyang nakaramdam ng kumpiyansa. Kasi sigurado siya na hindi magsisinungaling ang pinsan niya sa kanya. Since sinabi ito ni Michelle, ibig sabihin ay totoo nga na mahirap lang talaga si Cyrus at namumulot lang ng basura para mabuhay. Let alone him, ang mahigit 150 million pesos ay isang nakakalulang halaga para kahit kanino. So paano siya makakapaglabas ng ganoon kalaking halaga kung iyon lang ang kinabubuhay niya? Yona, if this loser can really buy the house, I'll resign immediately, deal. Sagot ni Macy sa hamon ni Yona. It's a deal. Tumango si Yona ng isang beses at pagkatapos ay nagpatuloy, if that's the case, we'll see you tomorrow. Sir, Terya na po. Hindi ko na kailangan pang ipagpabukas ang pagbili ng villa, gagawin ko na ito ngayon din mismo. Singit ni Cyrus sa mahinahong boses. Pagkatapos ay kinuha niya ang cellphone sa bulsa niya at dinayal ang number ni Jonathan. Ang totoo niyan, balak talaga ni Cyrus na bumalik na lang bukas at bilhin ang villa gamit ang black card na binigay ni Jonathan sa kanya. Pero dahil sa biglaang pagkikita nila ni Michelle habang palabas pa lang siya ng opisina, dagdag pa ng pangungot siya ng dalaga sa kanya, nakaramdam siya ng kakaibang inis. Dahil sa nangyari sa bar kagabi, matagal niya nang tanggap na napakababa na ng tingin sa kanya ng dalaga at hindi na sila kailan pa man magkakasundo. Pero pakiramdam niya kahit na siguro totoo na mahirap lang siya at namumulot ng basura, hindi naman kailangan ni Michelle na pahiyain siya ng ganito hindi ba? Ayaw ni Cyrus na ibunyag ang totoo niyang pagkatao, pero hindi naman ibig sabihin nun ay papayag na lang siyang patuloy na aibuli ng iba. Kaya sa sandaling ito, bibilhin niya na ang villa para isupalpol sa pagmumukha ni na Michelle, Macy, at ng mga sales lady na kanina pa pinagmamasdan siya ng may panlalait sa mga mata nila. Good afternoon po, Sir De La Cruz. Mabilis na sinagot ni Jonathan ang tawag at saka napakagalang na binati si Cyrus. Jonathan, kailangan ko ng 160 million pesos ngayon din mismo. Cyrus said expressionlessly in lieu of a greeting. Urgent po ba, sir? Nasa ibang bansa po kasi ako ngayon for a business trip eh. Alam ko na po. Sabihin niyo na lang po sa akin kung nasaan kayo at tatawagan ko po ang bangko para direktang ipadala sa inyo ang cheque. Kayo na lang po ang maglagay ng amount na gusto niyo. Mabilis na paliwanag ni Jonathan. Okay, nandito ako ngayon sa sales office ng Golden Pavilion sa high-end subdivision area nila. Kalmadong sagot ni Cyrus pagkatapos niyang basahin ang pangalan ng kumpanya na nakasabit sa dingding ng opisina. Sige po, papapuntahin ko na po kaagad dyan ang isang empleyado ng bangko. Magalang pa din na sagot ni Jonathan. Hindi na nagsalita pa ng kung ano-ano si Cyrus at direkta nang tinapos ang tawag. Ang totoo niyan, pwede namang umuwi muna ngayon si Cyrus kasama si Yona para kunin ang bank card niya, pero dahil hassle gawin iyon para sa kanya. Tinawagan niya na lang si Jonathan para ipagawa sa tauhan nito ang kailangan niya. At kung aalis nga talaga si Cyrus, siguradong aalis na din sina Michelle at Macy. Para sa kanya, kung maghihiganti ka sa isang tao, it was best to do it when they are still so arrogant to achieve a better effect. There is no need to wait for another time. Ipapadala na ng empleyado ng bangko ko ang pera. Maghintay lang tayo dito sandali. Bulong ni Cyrus kay Yona pagkababa niya ng cellphone niya. Okay po, sir, mabilis na tumango si Yona.
Pagkatapos ay tiningnan niya sina Macy at Michelle na nakatayo sa hindi kalayuan na para bang sinasabi na maghintay lang silang matalo. Alam na alam ni Yana ang totoong pagkakakilanlan ni Cyrus or at least the fact na mayaman siya. Since sinabi ng binata na may magdadala ng pera dito, ibig sabihin may dadating nga na pera. Sigurado na siya na mananalo siya sa bet nilang dalawa ni Macy. Nakaramdam naman ng pag-aalinlangan sina Macy at Michelle sa oras na ito. Mula sa tono ng boses niya habang nakikipag-usap sa cellphone at sa kalmado niyang ekspresyon pagkatapos ng tawag kahit na alam naman nila sa sarili nila na mahirap nga lang talaga siya, biglang pumasok sa isip nila na baka hindi nga talaga nagbibiro si Cyrus sa kanila. Mitch, sure ka ba talagang hindi mayaman itong si Cyrus? Like, 100% sure. Nakakunot noon na tanong ni Macy sa pinsan niya. After all, napaka-importante ng trabahong ito para sa kanya. Ayaw niyang mawala ng pinagkakakitaan dahil lang sa bagay na ito. Huwag kang kabahan, Inson. Kagabi sa bar, yung ex-girlfriend niya mismo ang nagsimulang mag-expose sa kanya. Besides, personal niya ding inamin na mahirap lang siya, eh. Nagpapanggap na naman niya may pera, I still think that Yana was deceived by him. Confident na sagot ni Michelle. Hindi siya naniniwala na talagang may pera si Cyrus para makabili ng ganoon kamahal na villa. Pero kung nagsisinungaling talaga siya, bakit hindi pa siya umaalis ngayon? Nalilito at nakakunot noon na tanong ulit ni Macy. Maybe he thinks that if he just insisted on lying, we'll eventually believe him. Michelle answered derisively and then continued her rant, Inson, sa tingin ko mamaya sasabihin ni Cyrus na hindi makakapunta ang empleyado ng bangko o di kaya ay tumawag lang siya ng kakontsaba niya. Either way, imposibleng mabibili talaga niya ang villa kaya huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Magtiwala ka lang sa akin. Mabuti naman kung ganon. Matapos marinig ni Macy ang mga sinabi ni Michelle, halatang nakahinga siya ng maluwag at ang mga sales lady naman sa opisina ay nakapalibot na ngayon kina Macy sa mga oras na ito. Mula sa kanilang naging ekspresyon, halatang pinaniwalaan din nila ang sinabi ni Michelle. Tumango-tango sila sa paniniwala na hindi nga talaga kayang gawin ng binata ang ipagyayabang niya. In the blink of an eye, more than half an hour passed. Pero hindi pa rin dumarating ang sinasabi ni Cyrus na empleyado ng bangko na magdadala ng pera niya. Mukhang inip na si Macy mula sa paghihintay. Nilapitan niya si Cyrus at sinigawan ito, boy, ano na? Anong petsa na o kailan ba dadating? Yang taong sinasabi mo, gaano pa kami katagal maghihintay? Itigil mo na nga yung pagpapanggap mo, Cyrus, pwede ba? Sino ba sa atin dito ang hindi nakakaalam ng totoo? Siguro sasabihin mo na sa amin mamaya na hindi makakapunta ang taong yon, right? Nilapitan din Michelle si Cyrus at sinigawan ito. Dahan-dahan na tinignan ni Cyrus si Michelle. Bago pa man siya makasagot ay biglang narinig ng lahat ang nagmamadaling mga yabag na nanggagaling sa pintuan ng sales office. Isang lalaki na naka-black suit ang hingal na tumakbo papasok sa loob ng opisina at kinakabahan na nagtanong, excuse me. Sino po dito si Sir Cyrus de la Cruz? Hindi agad nakagalaw sa kinatatayuan nila ang mga taong nakarinig sa tanong ng lalaki. Kabanata 70, tumawag ng pulis. Nandito si Sir de la Cruz. Matapos marinig ang tanong ng lalaki, kaagad na tumayo si Yana, itinuro si Cyrus na nakaupo sa tabi niya at malakas na sumagot. Kinuha ng lalaki ang panyo sa bulsa niya at pinunasan ng tumatagaktak na pawis sa kanyang noo. Inayos niya muna saglit ang suot niyang suit jacket at huminga ng malalim. Pagkatapos ay mabilis siyang naglakad papunta kay Cyrus at magalang na sinabi sa kanya, Nice to meet you po, Sir de la Cruz. I'm the key account manager of the Philippine Bank, Manuel Jimenez. Dahil sa gulat, nagsitaasan ng mga kilay ng mga sales lady sa loob ng opisina nang marinig nila ang pagpapakilala ni Manuel. Nagsimula na naman silang makaramdam ng pagdududa kung totoo nga ba talagang mayaman itong si Cyrus. Tanging sina Michelle at Macy lang ang may nanghahamak na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Talaga nga namang ang galing umakting nitong kakontsaba ni Cyrus. Pwede ng pang-Oscar, eh. Nakataas ang isang kilay at nakaismid na puna ni Michelle habang inoobserbahan ang suot na professional suit ni Manuel. Oo nga, pinaghihirapan talaga nitong Cyrus na ta. Ang panloloko niya, ha? Going through all this painstaking effort just to bed niya. Really? Sagot din ni Macy na may parehong ekspresyon katulad ng pinsan niya. Ay, kalmado namang sagot ni Cyrus habang nakatingin din kay Manuel. Pasensya na po talaga, Sir de la Cruz. Traffic po kasi ngayon kaya na-late po ako ng dating. It's okay. Did you bring the check? Mahinahon na tanong ni Cyrus sa lalaki. Yes po, dala ko po. Mabilis na tumango si Manuel pagkatapos ay kinuha niya ang cheque mula sa dala niyang briefcase at mahinang sinabi, ipinaliwanag na po sa akin ni Sir Lopez ang kailangan niyo, sir.
Hindi nyo na po kailangang mag-alala, sir. Valid na po ang cheque na yan kaya ilagay nyo lang po ang gusto nyong amount dyan. Our bank has always cooperated with Sir Lopez so rest assured sir na aasikasuhin namin kaagad ang concern nyo. Cyrus, kailan mo balak itigil ang pagpapanggap mo? Sa sandaling ito, biglang sinigawan ni Michelle si Cyrus. Tinignan ni Cyrus si Michelle pero hindi umimik, sa halip, kinuha niya ang cheque mula sa kamay ni Manuel at iniabot ito kay Yana. Walang ekspresyon niyang sinabi sa babae, lagay mo dyan ang presyo ng Villa. Yes po. Sobrang excited na tumango si Yana pagkatapos ay naghanap siya ng ballpen at isinulat ang presyo ng property na sinabi kanina ni Macy sa cheque. So valid na ngayon ang cheque? Tanong ni Cyrus kay Manuel nang ibinoling niya ang atensyon niya sa kanya. Yes po, nag-take effect na po ito. Kaagad na tumango si Manuel. Kinuha ni Cyrus ang check mula sa kamay ni Yana, tumayo at naglakad papunta sa harap ni Macy. Pagkatapos ay walang emosyon niyang sinabi, nabili ko na ngayon ang Villa na yon. After hearing Cyrus' declaration, Macy not only did not show a shocked expression, she also showed an exasperated smile. Macy, kinakausap ka ni Sir De La Cruz, bingi ka ba? Sabi niya, nabili niya na ang property. Sigaw ni Yana kay Macy. Kiniblot ni Macy ang cheque mula sa kamay ng binata, inobserbahan ito ng mabuti habang nakataas. Ang isang kilay, at nakasmirk na sinabi, believe din ako sayo, Talagang pinaninindigan mo ang pagpapanggap mo. Makatotohanan din ba ang Zeikengta? Miss, anong ibig mong sabihin? Hindi siguro naintindihan ni Manuel kung ano ang tinutukoy ni Macy kaya nakakunot noon na tinanong niya ito. Anong ibig kong sabihin? Don't you know it in your heart? Kung hindi ako nagkakamali, kakuntsaba ka ni Cyrus, ano? At itong cheque na to ay peke, tama ba? Hindi ba tangtang ako naman kapag binigay ko talaga kay Cyrus ang bahay? Pinaypay-paypay ni Macy ang hawak niyang cheque habang may napakalaking ngiti kasi pakiramdam niya ay nabisto niya na ang modus operandi nila. Fake ang cheque. Kitang-kita sa mga mata ni Manuel ang kalituhan dahil sa sinabi ni Macy. Ilang segundo siyang natahimik at nakangangalang bago niya time na sinabi. Ma'am, I think may hindi kayo naiintindihan. I'm an employee at the Philippine Bank so how can I take out a fake check? O sige nga paano mo mapapatunayan na empleyado ka nga talaga sa bangkong yun? Nanghahaman na tanong ni Macy kay Manuel. Saglit na natigil ang lalaki dahil sa sinabi ng babae pagkatapos ay mabilis niyang hinalungkat ang hawak-hawak na briefcase. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa pagmamadali niya kanina nakalimutan niyang dalhin ang employee badge niya. Di ba sabi mo nagtatrabaho ka sa Philippine Bank? Bilisan mo at ilabas ang ID mo. Bakit wala kang maipakita ngayon? Nilapitan ni Michelle si Manuel at nang aasar na tinuya ito. Mas lalo pang hindi nakaimik si Manuel sa mga oras na ito. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganitong sitwasyon. Unexpectedly, some people thought he was just pretending. I'm telling the truth, isa nga akong manager sa Philippine Bank. Nakalimutan ko lang dalhin yung badge ko kasi nagmamadali akong makapunta dito. Manuel refuted in a somewhat feeble tone. Nakakatawa. Ganyan-ganyan din ang rason ni Cyrus kanina, Nakalimutan daw niya ang credit card niya tapos ikaw naman yung ID mo. Ganyan ba ang modus operandi niyong dalawa? Macy could not help the sneer on her lips as she threw the check on the floor. She crossed her arms in front of her generous chest and then shouted at Cyrus. Anong akala mo sa mga tao dito, Cyrus? Na mga tanga, mga kahapon lang ipinanganak, bakit hindi mo nalang aminin ang totoo? Bakit kailangan mo pang tumawag ng kasabwat mo? This is ridiculous. Sa tagal ko nang nagtatrabaho dito, hindi ko na mabilang ang mga mayayamang tao na naging kliyente ko. Isang tingin ko pa lang sa'yo, alam ko na kaagad na hindi mo kayang bumili ng bahay dito, So, I'm just telling you now, just drop the act. Wala kang maloloko dito. And the person she was roaring at was sat again on the sofa, eyes half squinted, and feeling a little sapped out of energy. Because how could Cyrus possibly know that Manuel is such a careless person? An employee with his position could not even prove his identity right now. Ang kulit mo naman, miss, Totoong empleyado nga ako sa bangkong yun, paulit-ulit ka naman. Kung hindi ka talaga naniniwala, tawagan mo ang hotline ng bangko at tanungin kung may Manuel Pinedang ang nagtatrabaho doon. Manuel shouted back at Macy with a very flustered expression. His face was flushed red because of this situation had caught him off guard. I think hindi na namin kailangang gawin yun. Michelle suddenly interjected loudly, then turned her attention towards her cousin and said to her, Inson, illegal na magpanggap na empleyado ng isang bangko at mamik ng cheque. Why don't we just call the police and let them arrest these people?
Tama, tama. Tumawag na tayo ng pulis para hulihin ang mga taong to. Malakas na pagsang-ayon din ng mga sales lady sa opisina. Nang marinig ni Yana na tatawag na ng pulis sina Macy kagad siyang nataranta. Nagmamadali niyang sinigawan si Manuel, wala ka na bang ibang proof of identity dyan? Bilisan mo at patunayan ang sarili mo. Paano ko nga gagawin yun sa tanang buhay ko, ngayon lang nangyari sa akin ito. At isa pa, naghatid lang naman ako ng tseke eh. Manuel also shouted in a helpless voice. Sa presinto na lang kayo magpaliwanag. Mamaya, banta ni Macy pagkatapos ay nilabas niya na ang cellphone niya para tumawag ng pulis. Macy, pwede bang huwag ka na lang tumawag ng mga pulis? Magkakakilala naman tayo dito eh. I know for sure na may hindi tayo pagkakaunawaan dito. Paano naging manloloko si Sir De La Cruz? Natakot din si Yana kaya nagmamadali niyang nilapitan si Macy at sinubukang kunin ang cellphone sa kamay niya. Huwag kang mag-alala, Yana, alam kong hindi ka kasabwat ng mga lalaking yan. I know na you're just a victim here. Tutulungan kitang magpaliwanag mamaya sa mga pulis. Sagot naman ni Macy sa mahinang boses. Pagkatapos ay hinablot niya ang braso niya na hawak-hawak ni Yana at sinimula ng mag-dial ng numero. Anong nangyayari? Bakit kailangang tumawag ng pulis? Sa sandaling ito, biglang narinig ng lahat ang medyo may kontandaan ng boses ng isang lalaki mula sa bakanan ng opisina. Nang marinig ni Macy ang boses, kagad siyang napatigil sa ginagawa niya. Pagkatapos ay nagmamadali siyang tumingin sa may pinto ng opisina para tingnan kung sino ang nagsalita. Then her suspicion was proven to be true. Ang general manager nga talaga ng kumpanya nila ang nakatayo sa may pintuan. Sir Villamor, naparito po kayo. Ibinaba ni Macy ang cellphone niya at nakangiting nagtanong, wala naman akong ginagawa ngayon kaya naisipan kong magpunta dito. Pero malayo pa lang ako. Rinig ko na kagad ang mga sigawan nyo. Ano ba ang nangyayari? Bakit kayo tatawag ng pulis? The middle-aged man voiced his concern. As he slowly observed the room in front of him, no one could guess what he was thinking. Ganito po kasi yon, sir. Kaya po ako tatawag ng mga pulis kasi ang taong to ay nagdala ng fake na tseke. Dito at nagpapanggap bilang manager ng Philippine Bank. Malakas na sagot ni Macy pagkatapos ay itinuro si Manuel. Hearing this, the middle-aged man, Mr. Villamor turned his gaze towards the man Macy was pointing at. As a result, a shocked expression finally appeared on his impassive face. He perplexedly asked the man in question, Manager Pineda, bakit ka nandito? Kabanata 71, naalala mo ba ang sinabi ko sa'yo kanina? Sa loob ng sales office. Nagpakita ng pagtataka si Manuel nang marinig niya ang tanong ng lalaki. Pinag-aralan niyang mabuti ang hitsura ng lalaki na para bang inaalala kung saan at kailan niya ito nakilala. Manager Pineda, hindi niyo po ba ako naaalala? Ako si Alfred Villamor. Noong nag-loan ang kumpanya namin sa bangko nyo, ikaw ang nag-asikaso sa akin. Inimbitahan pa nga kitang kumain sa labas eh. Nakangiting sabi ni General Manager Villamor kay Manuel. Nang marinig ni na Macy, Michelle, at ng iba pang mga sales lady sa opisina ang mga sinabi ni Alfred. Lahat sila ay napatulala at napanganga sa gulat. Bank, loan, at ikaw ang nag-asikaso sa akin. Ang mga salitang ito ay magkakaugnay. Kahit isang taong mababa ang IQ ay may kokonekta ang koneksyon nito sa isa't isa. Totoo nga sigurong empleyado ng Philippine Bank si Manuel. Talaga bang manager ng Philippine Bank ang taong ta? May bakas ng takot ang mabilis na sumilay sa mga mata ni Macy. Pagkatapos ay napatingin siya sa tseke na kahahagis niya lang sa sahig at nasabi sa sarili na, kung totoo nga talaga ang sinasabi niya, then, ibig sabihin tunay rin yung tseke. At si Michelle na kanina ay nagpupumilit na tumawag ng pulis para arestuhin sina Cyrus ay halos maging ganap ng estatwa ngayon dahil sa gulat. Hindi na yata gumagana ang utak niya. Ikaw pala yan, Sir Alfred, naalala ko na. Tumatango-tango na sabi ni Manuel nang maalala niya na ang unang pagkikita nilang dalawa. Sinadya niyo po ba ako dito, sir, kasi wala kayong ginagawa ngayon? Sakto po kasi matagal ko na kayong gustong imbitahan kumain kaso palaging nabubulilyaso. Payag po ba kayo na mag-inuman tayo? Mamaya. In truth, real estate enterprises such as the company where Alfred works have a great demand for banks. Basically, kung gusto nilang magtayo ng panibagong building o subdivision o di kaya ay mag-acquire ng mga lupa, kailangan nilang mangutang sa mga bangko. Mababayaran lang nila itong niloan nila kapag nagkaroon na sila ng turnover mula doon sa mga bagong tayo na buildings. And even though Manuel is just a small manager, he was in charge of the loan department. That is why napakagalang ng pakikipag-usap sa kanya ni Alfred ngayon. Sir Villamor, with all due respect, I don't think I'm in the mood to have a drink with you when your staff just threatened to call a police to arrest me.
Manuel replied in a drained voice. Arrest you. Bakit kanila papahuli? Nakakunot ang noo na tanong ni Alfred. Yun nga ang hindi ko maintindihan, Nagpunta lang ako dito para maghatid ng tseke kay Sir De La Cruz pero inakusahan ako ng mga empleyado mo na nagpapanggap lang at peke ang tseke ng dala ko. Tapos biglang napunta ang usapan sa pagtatawag ng pulis. Paliwanag ni Manuel sa mahinang boses. Nang marinig ni Alfred ang sagot ni Manuel, hindi niya naiwasang mapatingin kay Cyrus. Kahit na napaka-ordinaryo lang ng suot ng binata, hindi nito nalinlang si Alfred. Ang mga taong kayang utusan ang mga tulad ni Manuel ay hindi lang basta-basta ang mga pagkakakilanlan. Sir De La Cruz, Manager Pineda, ako na po ang humihingi ng dispensa sa mga nangyari. Huwag pa kayong mag-alala, ako na po ang bahala dito. Alfred promptly and very respectfully apologized to Cyrus and Manuel, not daring to show any sign of neglect. Sir Villamor, no offense, but I think kailangan nyo silang turuan ng leksyon ng mabuti. Hindi po biro ang ginawa ko para lang maimbitahan si Sir De La Cruz dito. Okay lang sana sa akin kahit na hindi na sila magpasalamat sa akin, pero bakit kailangan pa nilang tumawag ng mga pulis? Yana boldly requested, emboldened because of Alfred's personal attestation of Manuel's identity. Yes, talagang seseryosohin ko ang bagay na ta. Seryoso namang sagot ni Alfred. Nang ibinauling niya ang tingin kina Macy, biglang nagbalik sa dating blankong ekspresyon ng mukha niya. Tinanong niya sila, sino ang tatawag ng pulis kanina? Lumapit ka sa akin. Matapos ng ilang sandaling pag-aalinlangan, lumapit si Macy sa lalaki. Ikaw ba ang may gustong tumawag ng pulis, Miss Herrera? Alfred asked the woman with a slight embarrassment in his tone. Alam ni Alfred na malakas ang kapit ng boyfriend ni Macy sa mga higher-ups ng kumpanya. Dahil na rin sa connections na ito kaya malakas ang loob ng babae na gumawa ng kung ano-anong kabulastugan sa kumpanya. Matagal nang may problema si Alfred sa babae pero hind niya siya makampronta ng harapan. Ganito kasi yon, sir. Gusto ko lang naman na patunayan ng taong yan na totoo ang sinasabi niya. Pero hindi niya yun magawa. At saka, obvious naman na nagsisinungaling si Cyrus kasi kilalang kilala siya sa school nila na isang mangangalakal lang. So, paano siya magkakaroon ng pera pambili ng villa? And even if Manuel is really what he says he is, I still think that there's something fishy going on here. Kahit na napatunayan na totoo nga talaga ang binasabi ni Manuel, hindi pa rin naniniwala si Macy na may kakayahan nga talaga si Cyrus na bumili ng bahay. Let alone in this kind of place. Again, paano mo naman nalaman na wala nga talagang pera si Sir De La Cruz? Nanlalaki ang mga mata na sigaw ni Yana. Tingnan mo nga siya ng mabuti. Mukha ba siyang bimayaman sa paningin mo? Macy replied with a huff while glaring at the other woman. All right, you two stop arguing. Expressionless pa rin si Alfred nang sawayin niya ang dalawang babae. Nang tumahimik na ang lahat, nagpatuloy siya, okay, para matapos na ipapasuri na lang natin sa accountant natin kung fake ba o hindi ang cheque na dala niya. In that case, malilinawan na ang lahat. Kakatapos lang magsalita ng lalaki nang mabilis na pinulot ni Macy ang cheque sa sahig. Ibinigay niya ito kay Alfred at sinabi, sir, ito po yun. Tinapon mo to sa sahig. Paano kung totoo nga ang cheque, mapapalitan mo ba to? Exasperated na sigaw ni Alfred sa babae. Don't worry, sir. Sure ako na fake lang yan, still believe na magkasabwat ang dalawang yan para mambudol sa amin. Kumpiyansang sagot naman ni Macy. Napapailing na lang si Manuel dahil sa sinabi ni Macy. Hindi niya alam kung saan nakuha ng babae ang ideya na walang pera si Cyrus. Wait until someone checked it over to be so sure. Sabi naman ni Alfred at saka nilabas ang kanyang cellphone at may tinawagan. Not even a minute later, a gentle-looking girl wearing eyeglasses hurriedly ran down the stairs. What can I do for you, sir? Medyo nahihingal na tanong ng babae kay Alfred. Miss Season, pwede mo bang tingnan kung peke ba tong cheque o hindi? Iniabot ni Alfred ang hawak na papel sa babae. Nang mahawakan na ng babae ang manipis na papel, sinimulan niya na itong pag-aralan ng mabuti. Paminsan-minsan ay ginagamit niya ang dalang magnifying glass para inspeksyonin ang mga malilit na letra na nakasulat sa dokumento. Pagkalipas ng ilang minuto, sobrang ingat na ibinalik ng babae ang cheque kay Alfred, at mahinang sinabi, "Base po sa nakita ko, sir, yan po ay general check na ini-issue ng Philippine Bank. May pirma at seal na rin po yan kaya valid na po yan at pwedeng-pwede nang i-cash out sa bangko." Nang marinig ni Alfred ang sinabi ng dalaga, biglang nanghina ang mga tuhod niya dahil sa takot. At ang kanang kamay niya na may hawak sa cheque ay nagsimula na ring manginig ng bahagya. You should know, this piece of paper is worth more than 150 million pesos. Tapos basta-basta lang ito itinapon ni Macy sa sahig. Paano pala kung hindi siya nagpunta dito?
Eh di napakalaking problema ang mangyayari ngayon. Kahit sina Michelle, Macy, at ang iba pang nandoon sa opisina ay nahinang-takutan din dahil sa sinabi ng babae. Kasi sino nga naman sa kanila ang mag-aakala na totoo nga talaga ang cheque ni Cyrus? How is this possible? Isn't he just a trash collector? Paano siya nagkaroon ng ganon kadaming pera? Pakiramdam ni Michelle na nasa panaginip siya ngayon habang nakatitig sa binata na nakaupo sa sofa. Not once did Cyrus mutter a word of refute because he knew the truth. How can that be real? Sigurado ka ba sa sinabi mo na tataranta na sigaw ni Macy sa babae? Ma'am Macy, huwag po kayong mag-alala, hindi po ako nagkakamali. Kung hindi po kayo naniniwala sa akin, pwede niyo pong dalhin ang Zekeng. To sa bangko. Seryosong-seryoso na sagot ng babae na, mula sa financial department ng kumpanya nila. There's no need to go to the bank because I can testify that the check is real. Walang ekspresyong sinabi ni Manuel. Napatulala na lang si Macy dahil sa naging sagot nilang dalawa. Sa sandaling ito, dahan-daang tumayo si Cyrus at naglakad papunta sa tabi ng gulat na babae. Pagkatapos ay mahina niyang tinanong, naaalala mo pa ba ang sinabi ko sa'yo kanina? Kabanata 72, Macy's boyfriend. Nang maintindihan ni Macy kung ano ang tinutukoy ni Cyrus, namula bigla ang mukha niya na para bang sinampal. Binalot ng pagkapahiya ang buo niyang katawan. Naalala niya kasi ang naging kasunduan nila noong una pa lang kahit na sabihin nating hindi naman ganoon kaimportante ang trabahong ito para kay Macy kasi may mayaman siyang boyfriend, nakakahiya pa rin kung magre-resign talaga siya dahil sa ganitong rason. At kahit na sa sandaling ito, hindi pa rin naniniwala si Macy na totoo nga ang cheque na binigay ni Manuel kay Cyrus. At the back of her mind, she wondered where someone like Cyrus got so much money from. Si Michelle naman ngayon ay tuluyan ng nag-shutdown ng utak dahil sa pagkagulat. Pakiramdam niya ay nananaginip lang siya dahil sa hindi kapani-paniwalang nangyayari ngayon. Kagabi sa Sunset Bar, sigurado ang ex-girlfriend at mga kaklase ni Cyrus nang sabihin nila sa kanya na isa lang siyang hamak na mangangalakal. Pati nga rin si Jade ay umamin at nanghingi ng tawad sa kanya kasi alam niya din na ganoon ang sitwasyon ni Cyrus. Kahit ang binata mismo ay hindi itinanggi ang mga sinabi nila kaya ibig sabihin, inaamin niya din na totoo ang lanat ng iyon. Pero bakit ngayon may pera siya para makabili ng napakamahal na villa? Did he accidentally found a bag, a briefcase, or trash bag perhaps that contained that much money while he was picking up trash in a landfill? Then, how much luck would he have to have for that to happen? Seryosong pinagmasdan ni Michelle si Cyrus gamit ang kanyang magagandang mga mata. Hindi niya alam kung paano ay describe ang nararamdaman niya ngayon. Macy, hindi ba pumayag ka na magre-resign kapag nabili nga talaga ni Sir De La Cruz ang villa? Ngayon nakabayad na siya at sa kanya na yung property, ano pa ang hinihintay mo? Pasko. Obviously, Yana will not let the opportunity to get rid of her biggest opponent in the company to waste, so she stepped forward and asked loudly, "Resign. Bakit ko gagawin yon? Hindi pa rin ako naniniwala na totoo nga talaga yan," Macy shouted in an almost hysterical tone. Miss Herrera, napatunayan na nga ni na Miss Season at Sir Manuel na totoo nga ang cheque na to. Ano pa ba ang hindi mo maintindihan doon? Galit na bulyo ni Alfred. Sir, magpapaliwanag pa sana si Macy nang unahan na siya ni Alfred. O, ano pa ang gusto mong sabihin? Kahit na hindi ka kusang umalis, mawawalan ka pa rin ng trabaho kasi. Ako mismo ang magsisisant sa'yo. Hindi mo na kailangan pumasok bukas. Si Alfred na mismo ang direktang nagdesisyon sa resulta ng pusta nila. Ang totoo niyan, matagal nang may problema si Alfred sa ugali ng babae. Pero dahil nga sa connections ng boyfriend ni Macy, hindi madali para kay Alfred na turuan siya ng leksyon. Pero sa sandaling ito, feeling niya ay hindi lang basta-basta ang pagkakakilanlan ng binata na nakaupo sa sofa. He has just casually taken out a 150 milyon peso check and it was even personally delivered by a higher-up from the bank. Idly, he speculated what kind of identity this young man has. But even then, he knew it was something he could not fully fathom. In front of this kind of super-rich person, what Alfred could only do was be extra accommodating and flattering. At isa pa, hindi niya rin gusto si Macy, so he might as well use this chance to kick her out. Nang mag-sink in na sa utak ni Macy ang sinabi ni Alfred, nanlaki ang mga mata niya dahil sa pagkabigla hindi makapaniwala na sumigaw siya, "What are you talking about, sir? You're firing me. Alam po ba ng president ng kumpanya ang desisyon niyo? Hindi ko na kailangan pang hingin ang opinyon ng presidente. Isang napakalaking gulo ang muntik nang mangyari dahil sa'yo. Paano pala kung hindi ako dumating, di nasa kulungan na sina Sir De La Cruz at Sir Pineda ngayon. That alone is enough ground for me to kick you out."
Nahulaan na kaagad ni Alfred na gagamitin ni Macy ang connection niya para pagbantaan. Siya kaya agad niyang sinabi ang foolproof niyang rason. A glimmer of despair quickly flashed past Macy's eyes. She did not expect that the older man would just ignore her ties with the higher-ups and be completely unafraid. Sobrang pagsisisi din ang nararamdaman ni Michelle ngayon. Hindi rin niya inaasahan na magbabayad ng ganito kalaki ang pinsan niya dahil sa pag-iinstiga niya. Among all the people here in the office, she personally knew how much her older cousin had paid to reach her current position. Literal na dugo at pawis. Kung talagang tatanggalin siya ni Alfred, tiyak na hindi ito matatanggap ni Macy. Sir Alfred, hindi niyo po ba kilala kung sino ang boyfriend ko? Kung talagang ipipilit niyo na paalisin ako, sisiguraduhin ko na magsisisi ka. Emosyonal na sigaw ni Macy. I don't care kung sinong Ponzo Palato man yang boyfriend mo. I said that you, fired, so you are fired. Madiin naman na sagot ng nakatatandang lalaki. Well, kung si Alfred lang din naman ang tatanungin, sasabihin niya na hindi lingid sa lahat ang tindi ng kapit ni Macy sa mga nakakataas sa kumpanya, pero kahit siya ay hindi kilala kung sino nga ba ang boyfriend ng babae. Oh, Sir Villamor, bakit nag-uusok ang ilong mo sa galit? Hindi mo ba pwedeng bigyan ng another chance ang gay friend ko? For my sake. Sa sandaling ito, may isang poging binata na nakasuot ng branded na mga damit ang biglang pumasok sa loob ng opisina. He was smirking as he neared towards the two people engaged in a heated argument. Nang narinig ng lahat ang boses ng bagong dating, sabay-sabay silang napalingon kung saan ito nanggaling. Napatitig si Cyrus sa bagong dating na binata. Inobserbahan niya ito mula ulo hanggang paa dahil parang pamilyar sa kanya ang mukha ng lalaki. Hubby, buti naman nandito ka na. Kung nalate ka pa siguro ng unti, baka kanina pa ako nabully dito. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Macy nang makita niya ang paparating na lalaki. Dali-dali siyang lumapit sa tabi nito, niyakap ang braso nito at saka pa baby na nagsumbong. Medyo nakahinga na din ng kaunti si Michelle nang makita niya kung sino ang bagong dating na lalaki. Alam niya na sobrang lakas ng connection ng pamilya ng boyfriend ng pinsan niya kaya hindi na matatakot nina Alfred at Cyrus ang pinsan niya ngayon. What can a poor loser do with some money, right? Sa pag-iisip nito, muling tiningnan ni Michelle si Cyrus na nakaupo pa rin sa sofa ngayon. Hindi pa rin nagbabago ang persepsyon niya sa binata. Kahit na may pera nga siya, isa pa rin siyang loser sa paningin niya. Sa panahon ngayon, hindi sapat na may pera ka lang. You still need to have contacts and connections. What's happening here, Sir Villamor? Nilapitan ng boyfriend ni Macy si Alfred at tinanong sa mahinang boses. Ah, ikaw pala yan, Sir Dionisio. Bakit po kayo nandito? Nauutal-utal na sagot naman ni Alfred. Base pa lang sa ekspresyon ng nakatatandang lalaki, malalaman na kaagad ng lahat na hindi pipitsugan ang identity ng binata. Of course, nandito ako para sunduin ang girlfriend ko. Habang nagsasalita ang binata, hinailan niya si Macy sa baywang at niyakap. Ang babae naman ay kaagad na nagpanggap na nakakaawa. Ah, ganito kasi yun, sir. May pagtatalo kasi sa pagitan ni na Miss Herrera at ng kliyente namin ngayon. Lang nire-resolve ko lang ang issue na to. Nakangiting sagot ni Alfred. Pagtatalo. Napatingin ng binata kay Cyrus at kay Manuel at Yana na nakatayo sa tabi niya at saka relax na sinabi. It's nothing but new money. Sir Villamor, sure ka ba na babanggain mo ang pamilya namin para lang sa taong tulad niya? The general manager stared at the young man with a conflicted expression. Paano niya maiisip na ang boyfriend pala ni Macy ay mula sa angkan ng mga Dionisio na isa sa mga makapangyarihang pamilya sa lugar nila? Wait, never mind, don't answer my question. Tanungin mo na lang ang boss mo kung papayag ba siya na tanggalin ang girlfriend ko. Agresibong sabi ng binata kay Alfred. This has nothing to do with Sir Alfred. Nakipagpostahan ang girlfriend mo sa amin kanina dahil natalo siya, kailangan niyang sundin ang napagkasundoan namin. Talagang hindi papayag si Yana na hindi niya mapaalis si Macy ngayon kaya walang takot na pumagitna siya sa dalawang lalaki at malakas na nagsalita. Baby, totoo ba yon? Pabulong na tanong ng binata kay Macy. Saglit na natigilan si Macy. Nang maintindihan niya na kung ano ang gustong iparating ng lalaki, kagad siyang umiling at naiiyak kunwari na sumagot, Hubby, wala akong sinasabing ganyan. Since hindi ka pumayag, it doesn't count. Bahagyang ngumiti ang binata. Napanganga na lang si Yana habang pabalik-balik na pinagmamasdan ng mag-boyfriend. She had not expected that these two would be so shameless. Okay, wala ako sa mood na mag-aksaya ng oras dito. Baby, Mitch, Terrell na. Ako na ang baalang magpaliwanag sa boss niyo. I don't see the big deal. Anyway, isn't he just an upstart? For all we know, baka nanalo lang yan sa loto eh.
Napaka-bossy na sabi ng binata. Hindi niya man lang kinausap si Cyrus at tinanong kung ano ang opinyon niya. Inigpitan niya ang yakap kay Macy at nagplano ng umalis. Of course, hindi nang ahas si Alfred na pigilan sila. Kung ipipilit niya talagang tanggalin si Macy, makakabangga niya talaga ang pamilya Dionisio. You're so cool, honey. Tuluyan ang nakahinga ng maluwag si Macy dahil sa pagiging arrogant ng boyfriend niya. Tinalikan niya ang binata kahit na halos lahat ng mga mata ay nakatitig sa kanila. Tinayaan niyang hilahin siya ng lalaki sa baywang niya palabas ng opisina. Hanggat hindi nagre-resign ang babaeng yan, walang pwedeng makalabas dito. But just as the three of them turned around, Cyrus, who had not uttered a single word since the man's appearance, suddenly declared. Kabanata 73, walang pwedeng makalabas. Talagang matapang ka, ah. Calvin, Macy's boyfriend, could not help sneering when he heard Cyrus' statement. Cyrus, hindi ka na ba talaga makapaghintay mamatay? Hindi mo ba kilala kung sino si Kuya Calvin? Huwag mong isipin na porket may pera ka, lahat na lang babanggain mo. Nanlalaki ang mga mata na sigaw ni Michelle sa binata. Oo nga, akala niya kung sino na siya, for all we know, baka nakuha niya lang yan sa iligal na paraan. Isn't it just a measly villa? Nagbibiro lang naman ako kanina, sineryoso nyo naman. Sa tingin nyo ba naaalis? Talaga ako sa trabaho ko dahil lang doon. Really, Nave? Siguro dahil sa presensya ni Calvin ngayon kaya nagkaroon ulit ng lakas ng loob si Macy na ipagpatuloy ang kanina niya pang pangungutya kay Cyrus. Ultimately, in their eyes, the young man was nothing compared to Calvin. Mula sa pamilya Dionisio si Calvin kaya malawak ang connections niya. Dito pa lang ay wala ng panama si Cyrus. Sa bibig mo na mismo nang galing na magre-resign ka kapag nabili ko ang villa. Now that I had done it, you better keep your end of the bargain. Or else, walang may makakalabas dito. Mahinahong sagot ni Cyrus habang seryosong nakatitig sa mga mata ni Macy. Kung hindi lang dahil sa kayabangan ni Calvin na para bang isa siyang hari na kayang manduhan ang lahat ng mga tao na nandito, hindi na sana papapalakihin ni Cyrus ang gulo. Pero dahil iyon ang naging pagtrato sa kanya ng lalaki, nakaramdam siya ng kaunting inis sa puso niya. Anyway, since his identity was out of the bag now, he might as well complete his revenge on the two women. Halos maging hugis puso na ang mga mata ni Yana habang nakatitig kay Cyrus. Habang pinagmamasdan ng binata na cool na nakaupo pa rin sa sofa. Feeling niya ay nasa K-drama siya ngayon at si Cyrus ang overbearing na CEO. Kahit maging si Michelle na nagtatago sa likod ni Calvin ay naramdaman ito. She remembered what happened last night and it was like looking at two different people but with the same face. She could not reconcile the weak and oppressed teenager from last night to this cool and powerful Cyrus. Para bang nagbago ang kilos at ugali niya sa isang iglap lang. Aba, ano ka, batas? Kapag sinabi mo, yun yung masusunod. Pinandilatan ni Calvin ng mga mata si Cyrus. Talaga, if hindi ako pumapayag kahit langaw ay hindi makakalabas. Cyrus replied in a very domineering way. Haha, hindi pa ipinapanganak ang taong makakapigil sa akin, tutoy. Hindi mo ba ako kilala, ha? Ako si Calvin Dionisio, boy, at walang sino man ang pwedeng mag-utos sa akin dito sa buong Santa Rosa City. Sige nga, anong gagawin mo sa akin kapag umalis nga ako, ha? Nagalit na din si Calvin sa mga oras na ito. Maglalakad na sana siya palabas ng opisina. Naiwan naman sina Macy at Michelle na nakatulala sa papalayong likod ng binata. Alfred, let your guard stop that man. Utos ni Cyrus sa nakatatandang lalaki na kanina pa hindi nagsasalita. Ah, sir, si Sir Calvin po kasi yan, Alfred's face flushed red because of embarrassment. As long as you stop that person, bibilhin ko ang pinakamahal niyong villa. Cyrus said carelessly. Kanina, noong pinapaliwanag niya na ang mga binbentang villa, partikular na binanggit niya ang pinakamahal nilang villa. Pero dahil feeling niya ay hindi mabibili yun ni Cyrus, hindi niya ito masyadong ipinaliwanag. The atmosphere in the office had temporarily frozen and stilled after Cyrus had let out this sentence. Even Macy, Michelle, and Calvin unconsciously held their breath. You must know, sikat na sikat ang villa na iyon sa buong lugar nila. Paanong hindi ito pag-uusapan kasi 300 million pesos lang naman ang halaga nito. Halos lahat ng tao ay nag-aabang kung sino ba ang makakabili nito. At ngayong nangako si Cyrus na bibilhin ito, paanong hindi magugulat ang lahat? Sir De La Cruz, sure po ba kayo dyan? Sa sobrang excited ni Alfred, halos malunok niya na ang dila niya, masiguro lang na totoo ang sinabi ng binata. Hindi ako nagbibiro, malumanay na sagot naman ni Cyrus. It was obvious to all that Alfred's resolve was shaken right now.
Although natatakot siyang komprontahin si Calvin ng harapan kapag tinutuo nga talaga ni Cyrus nang sinabi niya, makakakuha siya ng halos 10 milyon peso bonus bilang komisyon niya. Pati na rin ang mga sales representative na nandito ngayon sa opisina ay pwedeng makakuha ng halos 100,000 pesos as their commission. For him and to the other employees, this is such a godsend opportunity. Sino ang hindi matutukso, hindi ba? Alfred, do you really think that he can follow that through? Nakita din siguro ni Calvin na natempt ang lalaki kaya kaagad niya itong sinigawan para pigilan. Manuel, sabihin mo sa kanya, may pera ba ako para bilhin ang villa na ta? Cyrus slightly nodded his head towards the man standing quietly beside him, his gaze still at the furious Calvin, and asked in a calm voice. Napalunok si Manuel nang napunta sa kanya ang atensyon ng lahat. Pinunasan niya muna ang pawis sa noo niya bago siya sumagot sa parehong kalmadong. Boses, may pera nga talaga si Sir De La Cruz para gawin yon. Ang presidente mismo ng bangko nila ang nag-uutos kay Manuel na ihatid ang tseke kay Cyrus. At bago pa man siya makaalis, ipinaliwanag din sa kanya ng boss niya na okay lang kanet magkano ang gastusin ng binata ngayon. Kahit na hindi siya sigurado sa kung ano nga ba talaga ang tunay na pagkakakilanlan ni Cyrus, alam niya kung ano ang ipinapahiwatig ng boss niya. Nang nakasiguro na si Alfred na matutupad nga talaga ni Cyrus ang ipinangako niya, kaagad niyang sinigawan ang mga guards na nakatayo sa gilid at naghihintay ng utos niya, ano pa ang tinutunga-tungangan nyo dyan. Tigilan nyo sila. Crash. Almost a dozen security guards used their bodies to barricade and block the door. At ang mga sales representatives naman ay pinalibutan sina Calvin. Napaka-enthusiastic nila dahil kung mabibili nga talaga ni Cyrus ang villa, silang lahat ay makakatanggap ng napakalaking bonus. Isinantabi muna nila ang magandang relasyon nila kay Macy sa harap ng ganitong kalaking pera. When Cyrus saw this scene, he could not help smiling cynically. At this moment in time, tuluyan niyang naintindihan ang katotohanan na ang pera ay ang talagang nagpapagalaw sa mundo. Kahit si Yana ay hindi tuluyang maintindihan kung ano nga ba ang nangyayari ngayon. Noong una, masaya na siya kasi makakakuha siya ng malaking bonus kapag nabili ni Cyrus ang unang villa. Pero ngayon, hindi niya lubos akalain na bibilhin niya din ang pinakamalaki at pinakamahal na villa na meron sila. Not only could she get a sizable commission but she could also get rid of her sworn enemy. All in one blow. Kung hindi lang siguro akma sa sitwasyon, baka kanina pa siguro siya nagsasayaw sa tuwa. Bakit nyo kami pinipigilan? Nababaliw na ba kayong lahat? Bakit kayo naniniwala sa kanya? Niloloko niya lang kayo. Macy was almost spitting fire when she shouted and glared at the people crowding them in. Ang pinsan niya naman ay nakatulala na lang ngayon at hindi na tuluyang makapagsalita. Ang ipinangako ni Cyrus ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. It was the check issue all over again. Kung magagawa nga talaga ni Cyrus iyon, hindi lang siya basta-basta matatawag na mayaman or may pera lang. Alfred, sigurado ka bang gusto mo akong kalabanin? Nanginginig sa galit na sinigawan ni Calvin ang nakatatandang lalaki. Sir Dionisio, you must understand na gumawa ng kasunduan ang girlfriend mo at sina Sir De La Cruz. Since natalo si Miss Herrera, kailangan niyang panagutan ang ipinangako niya. Basta ba't magre-resign si Miss Herrera? Makakaalis na kayo kaagad. The middle-aged man answered cool as a cucumber. Basta't mag-resign siya. Napasmirk si Calvin. Kahit na wala naman talaga siyang pakialam sa trabaho ni Macy, parang sampal na rin sa sarili niya iyon kapag hinayaan niya lang na matanggal ang girlfriend niya dahil sa ganitong dahilan. To put it bluntly, this was not the matter of fulfilling a promise at all but a matter of pride. Okay sige, talagang matapang kayo ha. Tingnan na lang natin kung hanggang saan yang tapang nyo. Calvin bared his teeth at them, took out his phone, and then warned them vehemently, maghintay lang kayong lahat. Tatawagan ko ang tito ko at sasabihin na magpadala ng mga tauhan niya dito. Itatatak ko sa mga kokot nyo na hindi lahat magagawa nyo dahil may unting pera lang kayo. Kaagad na nagbago ang ekspresyon sa mukha ni na Alfred at Manuel. Bigla silang nakaramdam ng takot dahil sa banta ng lalaki. Sir De La Cruz, kahayaan na lang po kaya natin sila. Baka hindi nyo po kasi alam na mahirap makabangga ang pamilya nila. Nanginginig sa takot at nauutal na panghihimok ni Manuel kay Cyrus. Shout out sa inyo, Joel Julio Jr. Hobbies, Reborn Gaming, De La Torre Family, Billones Family, Jamil Sultan, Eddie Tolio, Bian Fortuna. Maraming salamat po sa suporta. Ingat palagi, God bless.